Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pagkatapos panoorin ang napakagandang sunset mula sa The Quarry, naging magaan at relaxed ang mood ng lahat. Panay ang kwentuhan ng lahat habang pabalik sa hotel. Nakisali rin si Mau at Serge sa kwentuhan hanggang sa namalayan na nga lang nila na pumapayag na mapagkasunduan ng lahat na sabay-sabay mag-dinner. Paano kung kumontak si Norvin sa gitna ng dinner, Serge? Tanong ni Maurito nang patungo na sila sa kanilang hotel room para maghanda. We'll think of something, sabi nito na makapasok sila sa loob. I should have known better than to chat with that old lady. Nagigilty na sabi niya. Ibinaba niya sa mesa ang kanyang bag. Kumuha siya ng tuwalya dahil mauuna sa banyo. She's adorable, sabi naman nito. Wait, napatigil siya. Hawak nito ang device para i-check ang silid kung may naglagay roon ng bagong device habang wala sila. Hinintay niya matapos ito sa ginagawa. It's clean. Go take your shower. Kukontak ako sa headquarters. Okay, sabi niya. Pumasok na siya sa banyo. Mabilis siyang naligo. Sa kaniya, naaalala hindi siya nakapagdala ng pamalit na damit sa banyo para nakabihis na sana siya paglabas niya. Nakagat niya ang ibabang labi habang kinukuha ang towel sa pinagsabitan niya iyon. Bakit walang rope sa loob ng banyo? Irereklamo niya iyon sa hotel staff. Bukas na bukas rin. Nag-aalala pa rin ibinalot niya ang tao sa kanyang sarili. Saka tumayo sa tapat ng pinto. Huminga muna siya ng malalim bago niya iyon binuksan at lumabas. Your turn, sabi niya nang hindi tumitingin kay Serge. Nakatalikod ito. May kinukuha sa bag nito. Pumasok ito sa banyo. Dalang isa pang towel, pamalit na damit. Hindi rin ito tumingin sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag nang tuloy makapasok ito sa banyo at sumara ang pinto. Mabilis siya nagbihis. Ipinaalala sa kanya ni Carmen na magdala siya ng dinner dress. Muntik na niya iyon makalimutan kaya nasa pinakaibabaw lamang iyon ng mga gamit sa loob ng kanyang bag. It was a short summer dress, magaan, manipis at sobrang komportable. Nakagat niya uyat ang kanyang labi habang tinitignan kung provocative bang damit. It had prints in shades of red, yellow and green against a black background. Pero konserbatibo naman ang tabas niyon. Well, she had no other choice. Isinuot niya iyon. Hinayaan niya nakalugay ang kanyang basang buhok. Nag-apply siya ng manipis na makeup at pagkatapos ay nag-spray ng perfume. Noon naman lumabas ng banyo si Serge. Napatigil ito sa pagpupunas ng tao sa buhok nito na makita siya. Mula sa refleksyon nito sa salamin, nakita niya nakapantalon na ito pero wala pang suot na pantaas. Napalunok siya nang makita ekspresyon ng mukha nito. That expression, she could very well from the other night. Nagpatuloy siya sa paghahanda na para hindi ito napapansin. Iniiwasan ng mga mata nito sa salamin. Kumilos na rin ito. Kinuha nito sa ibabaw ng bag nito ang nakalatag na shirt at jacket. Tumalikod ito sa kanya at isinuot ang mga iyon. They would have to face each other eventually. At iyon nga nangyari. Hindi niya maiwasang i-appreciate ang kagwapuhan at tikas nito sa suot nitong shirt at sports jacket. For the first time, she wondered if he was committed to anyone outside of the bureau. Para mahirap paniwalaan na sa angkin nitong kagwapuhan, wala itong girlfriend. Pero hindi niya ma-imagine na matutokso ito sa ibang babae kahit lasing ito. Kung in love ito, she just couldn't see him as that kind of a man. You look beautiful, sabi nito. Ngumiti naman siya. You're too kind. Umangat ang mga kilay nito. Want me to prove it? Namalayan na lang niya nagiinit ang buong mukha niya kaya agad niya isinuot ang salamin niya sa mga mata. Baka hinihintay na nila tayo sa baba. Nanunudyo ang ngisa sa mukha nito pero hinayaan siya nito. Sa halip ay inoffer nito ang braso nito. Let's go then, wife. She did not dare answer that. Kumapit siya sa braso nito at lumabas sila ng hotel room patungo sa restaurant sa second floor ng hotel. Hindi niya inaasahan
na sa kabila ng kanyang pagsisisi na nakauo sila sa dinner na iyon ay mag-e-enjoy siya. She had not been with a big group like that for a long time, nor had she enjoyed meeting a number of people at the same time. Mr. Brazilian kept smiling at her from the other side of the table, and she couldn't believe enjoying the attention. Probably because Serge was doing the jealous act all over again. Kung magiging honest siya sa kanyang sarili, iyon ang totoong nakaka-enjoy kaysa mga sexy looks ni Mr. Brazilian. Na magkaroon ng pagkakataon ay agad siyang niyaya ni Serge para sumayaw. At ang una nitong itinanong ay tungkol kay Mr. Brazilian. Kung mag-kick siya, maging siya ay nasorpresa sa tunog ng kanyang tawa. Matagal na niyang hindi yun nagagawa. Maybe it was the wine, or maybe it was because his arms were around her and her arms were circling his neck in an intimate embrace, and she knew she was purposely forgetting about the assignment, making it seem real when it wasn't. "Don't be silly. The man's married," sabi niya. Bakit hindi niya ibigay sa asawa niya ang mga ting ibinibigay niya sa'yo? Iritado nitong sabi. "Serge, are you actually jealous?" Tudyo niya rito. "Why wouldn't I be? You're supposed to be my own beautiful, very sexy, and very desirable wife." Napakurap siya sa sinabi nito. Hindi makapagsalita. Mainit ang titig nito sa mukha niya. "Serge," sambit niya kapag daka. Tumango ito. "That's it. Call my name. It's Serge. It's me." Napalunok siya. She didn't think he was pretending anymore. "Mau, honest nito?" "Yes," sabi niya. Naramdaman niya ang paghagod ng kamay nito sa kanyang likod. Bawat parte ng katawan niya na nalalapatan ng mga palad nito ay nagiinit at kumakalat ang init na iyon sa buong katawan niya. "Let's go back to our room," bulong nito. "What are you actually proposing?" Ito naman ang lumunok. Maingay iyon. O baka dahil masyado lang siyang malapit dito, kaya dinig niya iyon. Halos magkadikit ng kanilang mga dibdib. Nararamdaman din niya ang mabilis sa pagtibok ng puso nito. Halos kasabay ng kabog ng dibdib niya. Pumikit ito saka idinikit ang ulo nito sa ulo niya. "Why did I not try asking you out before? Kung hindi pa nangyaring assignment na ito, I should have known." "Known what?" "That it would be like this." "What do you mean?" Tumawa ito na mahina. "Mau, I've noticed you for so long. I've wondered how it would be like for us to be like this. Pero," bumuntong hininga ito, "mahalaga sa akin ang trabaho natin, ang Eagle Squad. It's not just work to me, or a job, and I don't want to be distracted. Just being secretly infatuated with you was distraction enough. I don't think I could." As a confession, that was a mouthful to take for Maureen. Hindi na naman siya nakapagsalita sa pagkabigla. Si Serge, may lihim na kung ano man ang tawag doon sa kanya. Anong nakita nito sa kanya? Humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. "I am not going to take that back. It's totally out of my control, Agent Dove. You're the shrink. You tell me how this should go." Hindi niya napigil ang mapangiti. "You're asking for my professional opinion? I don't think you'll want to hear that. Then how about your personal opinion?" Tanong nito sa tingin niya na parang naubusan nito ng hangin. What was she supposed to say? It was taken away from her. She felt too much. Dahil na sinabi nito, it was totally out of control. "Let's go back to our room," mahinang sabi niya. Nag-angat ito ng muka at tumingin sa kanya. "Are you sure?" Tanong nito sa nakabibighaning tinig. Ngumiti siya rito. "Yes," hindi na sila nakapagpaalam sa iba. Hinawakan nito ang kanyang kamay at hinila siya patungo sa hagdan. They were back to their room in no time. Narinig niya ang pag-click ng lock ng pinto at sa sumunod na sandali, inasa mga bisig na siya nito. Sinisiil nito ng halik sa mga labi. Pinagsaluhan nila ang pinakamainit na halik na naranasan niya habang pinagtutulungan nilang hubarin ang mga saplot ng bawat isa. Then, they were on top of the bed, laughing and discovering the most delicious parts of each other's body. Maya-maya, tanging mga anas at ungol na lamang ang maririnig sa loob ng silid. She was sure her lips were swollen from this attention, pero wala siyang pakialam. She was only aware of his naked body on top of her naked body. Everything just felt so delicious. Hindi niya napansin o narinig agad ang mahihinang katok na nakasarang pinto ng veranda. Si Serge ang tuluyang kumawala sa yakapan nila para tumingin sa labas ng veranda. Then in one motion, namlay na lang niya na nasa ibaba sila ng kama.
at natatakpan siya nito. "Stay down," marahas na bulong nito. She heard the unmistakable sound of the cocking of a gun. Itinutok nito ang baril sa direksyon ng veranda. Kasabay ng realisasyon niya na may tao roon. She tried to move, but his butt prevented her from doing anything. Like reach for own gun, as if she could use it at that state she was in. Nagiinit ng hustong kanyang muka sa kahihiyan habang miserableng iniisip kung paano siya nakarating sa ganoong sitwasyon. Maisel wouldn't be caught in that situation. Narinig niya ang malakas instruction ni Serge sa kung sino mang intruder na huwag kumilos. Hindi niya matakpan ang kanyang muka. Kailangan niya manatiling nakamulat para makita ang nangyayari. Ngunit maya-maya ay iniurong nito ang hawak na baril. Pagkatapos ay binigyan siya nito ng espasyo makakilos mula sa kanyang kinahihigaan. Inalalayan siya nito makatayo. Tinanaw niya ang veranda. Nakatayo roon, walang iba kung hindi si Norvin. Halos wala pa rin sa sarili si Maureen habang nagbibihis sa loob ng madilim na kwarto. Nakabukas ang patungo sa veranda at naririnig niya ang mahinang usapan ni Norvin at Serge mula roon. Nang makilala kung sino kanilang bisita, ay agad na nagbihis si Serge at lumabas sa veranda. Sa kabila na pagkagulat niya, hiyang-hiya siya sa kanyang sarili. How did the attraction get so out of hand that their assignment became second priority? It should not be like that. Dapat ay handa sila sa pagdating ni Norvin. Kahit hindi nila alam kung kailan mangyayari iyon. Dapat handa sila ni Serge sa lahat na maaaring mangyari. Paano kung hindi si Norvin ang dumating? Paano kung kalaban iyon na ang intensyon ay saktan sila o kaya'y patayin? Nothing could justify their action if she and Serge would turn out dead. At hindi niya alam kung paano ipaliliwanag kay Rocco ang pagkakamaling iyon kapag nag-briefing sila pagkatapos ng misyon. I mean me? Of all people? Naiinis sa bulong niya sa sarili habang inaangat sa balikat ang huling strap ng suot niyang top. Bumuntong hininga siya para kalmahin ang kanyang sarili bago siya lumabas sa veranda. Agad na tumingin sa kanyang dalawang lalaki. Pilit niya itinago sa kanyang muka ang kahihiyan at guilt at sinalubong niya ang seryosong tingin sa kanya ni Norvin. Kung hinuhusgahan man siya nito, hindi niya iyon mabasa sa mukha nito. "Sparrow," bati niya rito. Tumango ito. "Dove," bati rin ito sa kanya. "Kailangan niya sumama sa akin ngayon habang safe pa. Walang ibang tao rito sa isla at walang susunod sa atin. At kung pwede, baka bilisan ninyo." Nagtatanong ang mga mata na patingin siya kay Serge. Tumango ito. "Let's go," anito. "Pero ang mga gamit, I'll call the bureau on the way. They'll have someone here tomorrow." "Okay," sambit niya. "Let me just take a jacket." Sandali siyang bumalik sa loob at kinuha ang kanyang jacket at bag saka muli lumabas sa veranda. In-strap ni Serge ang belt bag dito sa baywang nito. Nasilip niya ang baril na nakasuot sa holster niyon sa loob ng jacket nito bago sabay humarap sa veranda ang dalawa at sumilip kung may tao sa ibaba. They were on floor down. Gusto niya mapailing. She hated climbing up or down buildings pero wala siyang balak magreklamo. Natukso siya sa gitna ng isang misyon at isa iyong malaking pagkakamali. Hindi niya balak maging pabigat sa assignment na iyon. Unconventional ang paraan ng paglipat ng grupo ni Maureen patungo sa isa pang isla via a land trail. Kapag madaling araw at low tide, isang land trail ang lumilitaw sa pagitan ng Poro at isang maliit na isla na hindi pa nila napupuntahan. Nang makarating doon, binaybay naman nila ang dagat para makarating sa kabilang parte ng maliit na isla. 20 minutes lamang ang biyahe nila. Pagkatapos, pinasok nila ang madilim na trail na isang madawag na kakahuyan. Suot ang night vision goggles, sumunod sila kay Norvin hanggang sa makarating sila sa bakuran na nag-iisang bahay sa loob niyon. Her guess was that they had reached Norvin's secret dwelling since he had run away from Eagle Squad with his family. Hindi nga siya nagkamali. Pagkatapos kumatok ni Norvin sa pinto at tumawag, bumukas iyon at sinalubong ito ng yakap na isang babae. Si Minelli iyon. May kumurot sa puso niya habang pinanonood nila si Serge ang eksena. Tinanong ni Minelli si Norvin kung maayos bang lahat. Tumango ang lalaki. Tinanong ni Norvin ang babae kung maayos ba ito at ang anak na sinagot ni Minelli ng tango. Norvin had a family at nakikita ebidensya niyon sa mukha nito. Wala nang dating malamig na kinang sa mga mata at karahasan sa guhit ng mga labi nito. Norvin now had a compassionate face of a person who knew how to care.
Naroroon din naman ang anino ng masakit at masamang nakaraan na hanggang ngayon ay alam niyang tinatakasan pa rin ito. We need to get him out of here. Determinado niya na isip habang naghihintay roon katabi si Serge. All he needs are a few information. He needs my help. Sa wakas, tumingin sa kanila mag-asawa. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Maneli at pagkalito kung dapat ba ito magtiwala sa kanila. Nakita niya ang paghigpit ng pagkakahawak nito kay Norvin na parang natatakot itong saktan nila ang asawa nito. Pinilit niyang ngumiti habang palapit sa mga ito. Ako si Mau, sabi niya, inilahad ang kanyang kamay dito. I'm an on-board psychiatrist of Eagle Squad and my husband doesn't need a shrink, agad na sabi ni Maneli. Norvin stepped in before Maneli could say anything else. Pasok kayo. Maneli, ipaghanda mo kami ng kape please. Sa sala, saglit tumingin si Maneli kay Norvin bago ito tumango. Ilang kandila ang nagbibigay ng liwanag sa loob ng sala ng bahay at hinubad niya ang kanyang night vision goggles. Inilibot niya ang tingin sa paligid bago umupo sa sofa. Kahit paano, Norvin and Maneli had made the home of the place. Wala mga framed pictures na nakasabit sa dingding pero may mga unan sa upuan na gawa sa mga ritasong at may malaking handmade carpet sa sahig. Amoy rin sa kabahayan ang nilutong ulam mula sa kusina. Ang hula niya ay walang kuryente roon. Hindi niya masabi kung paano natitiis si Maneli ang ganoong buhay, gayong sanay ito sa karangyaan. Maneli must have really loved her family. Tumingin siya kay Serge, pagkatapos ay kay Norvin. You should have come to us sooner. Palinisin niya dito. Karamihan sa mga alaalang bumalik sa akin ay tungkol sa nakaraan ko. Ilang buwan bago ko nakilala si Cassie, sabi nito sa kalmadong tinig. Ang tungkol kay Cassie sa Eagle Squad, mga pira-piraso lamang at nahirapan akong pagsama-samahin agad. Nung una akong tumakbo kasama si Maneli, ang akala ko ay si Joselito Ocon ang tinatakbuhan ko. Hindi ko naalalang patay na siya. Si Joselito Ocon o Boss Joel ay isang halang ang kaluluwang pirata na pinagsilbihan ni Norvin nung isa pa itong kriminal. Sa pag-aakalang biktima ito ng isang masamang sistema ng gobyerno na nagrebelde ito at sumama sa mga pirata na kasagip dito sa dagat. Iyakap nito ang buhay ng pagiging pirata at gaya noong sundalo pa ito, he played a good pirate. Naalala ko kung paano sila pumatay, walang awa. At kung paano naman ako nakarating sa lugar na iyon at naging parte ng buhay ng asawa at anak ko. Hindi ko pa noon alam, pero natakot akong baka iniisip ni Boss Joel na tumakas ako at madamay ang mag-ina ko. Nang maalala ko si Cassie, alam ko na sa pagkakataong iyon na wala ng Boss Joel o mga pirata. Pero alam ko isa akong kriminal na pinaghahanap ng mga pulis, ng NBI. Ayokong makulong. Ang mag-ina ko pa lang, ang tanging masasabi kong mayroon ako sa buhay ko na normal at masaya. Hindi ko kayang iwan yon. Pero kahit noon, unti-unti ko na naaalala ang Eagle Squad, maging ang codename ko at ang mga paraan kung paano makakakontak sa inyo. Kaya nagsimula akong maniwala na hindi lamang ako nag-iisa isang buong buhay ko. Pero sa huling panahon, bago ko nawala ng alaala, ay sinusubukan kong bumawi sa mga kasalanan ko sa pamamagitan ng pagtulong sa inyo. Naalala ko yung pormasyong dala ko, ang chip sa anit ko. Kahit nung kumontak na ulit ako sa inyo at sinubukan kong balikan ang trabaho ko, hindi ko pa rin talaga alam ang ginagawa ko. Nagkaroon ako ng takot na hindi na ako makakabalik pa sa dati. Pero kung ano ako talaga, hindi ko pa rin maalala ang lahat-lahat. Sinapo nito ng dalawang kamay ang ulo nito na parang masakit iyon. Hindi na siya nakatiis. Norvin, Agent Sparrow. Ikaw sa Agent Sparrow bago ka nawala. Nag-angat ito ng tingin sa kanya. Pilit siyang umiti dito. But for a while, naging si Rainier ka. At naranasan mong mamuhay ng wala ang sama ng nakaraan. Ang pait ng kahapon. Nagustuhan mo ang bagong mong identity. Kahit na bumalik ang alaala mo, ang hindi maalis sa iyo ay iyong ayaw mong makalimutan. Isa kang ama at isang asawa. Isa kang nagmamahal na nilalang. Maybe we should start with that. Okay? Nalilito itong tumitig sa kanya. Anong gagawin ko? Ayon sa komunikasyon mo sa Eagle Squad, gusto mong kunin namin ang pamilya mo at bigyan sila ng proteksyon. Paglilinaw niya dito. Oo, hindi tamang manatili sila sa ganitong buhay. Dapat ay pumapasok na sa eskwela si Dondon. Napakasakim sa parte kong payagan nito dahil gusto ko lang sila makasama. Tahimik na pumasok si Maneli sa sala at ibinabang dala nitong tray sa ibabaw ng maliit na mesita sa pagitan nila ni Norvin. Pagkatapos ay tahimik din itong umalis.
Dumaan ang sandaling katahimikan. You should come with us, Norvin. Sabi niya rito pagkuwan. Alam kong sasabihin mo yan, pero hindi pwede. Halatang ayos sumama ng asawa mo kung hindi ka sasama. Sumama ka, and let's do whatever we can once we're there. Obligasyon mong bumalik at ayusin ang lahat bilang agent ng Eagle Squad. Nakatiimbagang itong umiling. Hindi mo naintindihan, sabi nito. Sinulya pa nitong pintong pinalabasan ni Manali saka muling tumingin sa kanila. Hindi pa niya alam ang lahat, sabi nito sa mahinang kinig. Pero kung maiiwan ka, hindi ka matutulungan ng Eagle Squad. Hindi kita matutulungan. Get niya. Naramdaman niya ang paghawak ni Serge sa kanyang braso, kaya napatingin siya dito. Norvin, gusto ka makausap ni Chief ng mas matagal kaysa sa binibigay mong panahon sa kanya, ani Serge. Gaya ng suggestion ni Agent Dove, ang gusto rin ni Agent Cardinal ay isama ka namin. Gusto niyang gawin ang lahat para matulungan ka. Mapait ang ngiting gumuhit sa mga labi ni Norvin, pero hindi ito sumagot. Gaya pa alam ni Maneli na sinabi nito, hindi ang lahat. She was assuming he was talking about his criminal past. Kung sasabihin nito ang katotohanan kay Maneli o hindi, ito lang ang makakapagdesisyon niyon. Pero nauunawaan niya na hindi magiging mahalaga ang kahit anong tulong para kay Norvin kung wala rito mag-ilan nito. Nang nakahiga na sila ni Serge sa papag na nasa isa pang kwarto sa maliit na bahay na iyon, ay hindi siya dalawin ng antok. Tulala nakatitig lang siya sa madilim na kisame. Gusto niyang gawin ang lahat para matulungan si Norvin at manatiling buo ang pamilya nito. Kung alam lang sana niya kung paano. Matulog ka na, mahinang sabi ni Serge. Kailangan na natin magpahinga. Hindi agad siya umimik, pero alam niya hindi siya makakatulog hanggat hindi niya nalilinaw ang gusto niyang sabihin dito. I need to talk to you, sabi niya. Pumipihit paharap dito. Ganoon din ang ginawa nito. I know, it was a big mistake. She shouldn't have looked at him. Bigla, nahirapan siyang alalahanin kung anong kanyang sasabihin. It was that voice, bedroom voice, so sexy and hot, and it was starting to melt its way into her heart. Pilit siyang huminga ng regular para hindi mahalata ni Serge ang pinagdaraanan niya. Alam din niyang walang katiyakan ang sitwasyon nila ng mga sandaling iyon. Kinailangan niyang ipunin ang lahat ng kanyang lakas upang pigilan ang kamay niyang umangat at haplusin ang mukha nito. Let's talk tomorrow. Inaantok na kasi ako, bigla niyang sabi, sabay pihit at talikod ng higa dito. Whenever you're comfortable, sabi nito. Napapikit siya dahil nahimigan niya ang panunodyo sa tinig nito. Ginawa niyang lahat para makatulog, ngunit napakatagal bago siya hinila ng antok. Nakapikit pa si Mau at hindi pa nagigising ng tuluyan ng kanyang diwa. She was in a haze, a magical haze that was comfortable and peaceful and warm. Nakihimlay ang kanyang piskes sa mainit at malambot na unan, ngunit kakaiba sa lahat ng unan dahil ramdam niya ang banayad na pagpintig niyon. May nakapalipot ng matitipunong bisig sa kanyang baywang. Unti-unti tuloy nagising ang diwa niya at narealize niya na may nakayakap sa kanya at nakaunan siya sa dibdib nito. Napaungo siya. Oh no, not again. Narinig niya ang mahinang tawa ni Serge. Hindi niya napigilang mapangiti. Humigpit pa ang pagkakayakap nito sa kanya bago siya nito binitawan. Bumangon nito at bumaba ng kama. Tumayo ito sa tabi niyon at tumingin sa kanya. Naging masuyo ang kanyang ngiti at kasabay niyon, pakiramdam niya ay natunaw ang kanyang puso. Hindi siya makapagsalita. Napailing na lamang siya nang muli itong tumawa. You have one day to convince Norvin to go with us, sabi nito. Babalik ako sa hotel. Blue Jay and Chica D will be meeting me there. You will stay here. Kung successful ka, baka mamayang gabi ay maisama na natin ang buong pamilya. Nagbuntong hininga siya pagkatapos umupo sa higaan. Isang araw lang, umupo ito sa tabi niya. Maybe Norvin would turn himself in later. I don't think he could stay away from his family that long. Tumingin siya rito. Kailan kong makausap si Blue Jay. I'll set a safe communication with you when I get there. Tumango siya. Thanks. Ilang sandaling katahimikan ang dumaan. Pagkatapos ay yumuko ito at hinalikan siya sa noo. Saka ito tumayo at lumabas ng pinto. Nakaalis na ito nang lumabas siya ng kwarto. Nasa kusina si Maneli at isang batang lalaki nakaupo sa pinakamataas na stool doon. Alam niya si Dondon yon. Gaya ng larawan nakita niya, ay kamukhang kamukha ito ng ama nito, maliban sa kulay ng balat nito na nakuha nito sa ama. Maneli's mother was half black, half Caucasian. Kulay honey ang balat ng bata.
Ang tangos din ng ilong nito. Tumingin sa kanya si Maneli at ngumiti. Lumabas si Rainier para ihatid ang kasama mo sa labas. Halika, mag-almusal ka muna. Bahagya siya nagulat dahil inaasahan niya makikita niya ulit ang pagdududa rito tulad na nagdaang gabi. Sa kanya na-realize na umaarte si Maneli para sa anak nito na curious naman nakatingala sa kanya. Hello, good morning, bati niya sa bata habang papasok sa kusina. Good morning, sabi ng bata. Pagkatapos ay nahihiya itong umiti, saka itinago mukha sa likod ni Maneli. Nagkatinginan sila ni Maneli. Nang tumawa ito ay tumawa rin siya. He's adorable and cute. Umupo siya sa stool sa tapat ng mesa kung saan ito naglalagay ng plato. May nakahain doong tinapay, panset, omelette at mga palaman. Tumango ito. Yes, saka tahimik nilapit sa kanyang plato ang jar ng mayonnaise at ang plato ng tinapay. Hindi siya umimik habang kumakain. Pagkatapos na kumain si Dondon, nang maubos itong laman ng plato nito, ay bumaba ito ng silya. Kimi nagtanong ito sa ina kung pwede ito maglaro sa labas ng bahay. Yumuko si Maneli. Sorry anak, hanggat hindi pa bumabalik si Papa, hindi kita pwedeng payagang maglaro sa labas. Why don't you go back to your room and play with your blocks? Pagbalik ni Papa, magpapaalam agad ako sa kanya para makapasyal tayo sa beach. Tumango ang bata at walang reklamong lumabas ng kusina para tumakbo sa kwarto nito. Nakatingin si Mau kay Maneli. Nasa mukha nito ang awa para sa anak nito. Parang kinurot ang kanyang dibdib. Mukhang mabait siyang bata, sabi niya. Tumingin ito sa kanya saka tumango. Sobra, mature na siya mag-isip kahit bata pa siya. Pero kapag sila ng kanyang ama magkasama, masayang masaya siya. Malikot, madaldal, at tawa ng tawa. Ganoon din si Rainier kapag kasama si Dondon. Madalas, hindi ko maisip na sandali itong tumahimik. Nag-aalala siya naghintay sa iba pang sasabihin nito. Kinakabahan din siya na baka bumalik na naman ang animosity nito tulad na nagdaang gabi. Hinila nito ang isang silya at umupo ito roon. Pasensya ka na kagabi. Hindi kami iniiwan ni Rainier ng matagal, maliban na lamang kung mayroong malaking dahilan. Halos mamatay ako sa pag-aalala kagabi. Tumitig ito sa kanya. Nagtatanong ang mga mata. Ayokong sumama sa inyo. Kung ako ang tatanungin mo, ayoko talagang sumama. I'm sorry, but I have to be honest. Natatakot akong iwan si Rainier or si Norvin. Kung ano man ang tawag ninyo sa kanya. Siya pa rin si Rainier para sa amin ang aming anak. Natatakot akong baka mawalan siya ng direksyon kung iiwan namin siya. Ibinaba niya ang sandwich na kinakain niya. Iyon din ang ipinag-aalala ko. Gusto ko rin maging honest sa'yo, Maneli. Kung meron mang tao makakatulong sa akin kumbinsihin si Nor, si Rainier, na sumama sa atin pabalik sa Eagle Squad, ikaw iyon. Kailangan ko ng tulong mo. Kung gusto niyo lang siyang bumalik para ipagpatuloy ang mga dati niyang ginagawa niya para sa inyo, agad siyang umiling. He doesn't have to continue being an agent. Sa Eagle Squad, kapag may pamilya ng isang agent, he could choose to be just a consultant or be an in-field support. Hindi na siya binibigyan ng delikadong field assignments as measures so that he or she will be safe for his family or her family. Tinitigan niya ito. Nauunawaan mo ba ako? Mas ligtas si Rainier kung nasa ilalim siya ng protection ng Eagle Squad kaysa mag-isa siyang nasa labas. Bakit tinatawag mo siyang Rainier sa halip ng alam mong tunay niyang pangalan? If you're just doing that for me, not for you, for him, I think he wants to remain as Rainier. At hindi to professional opinion. I know, but there's much for him to live for as Rainier than as Norvin. He has you and his son. He's got his family. At hindi tamang mawalay ang kahit sino sa kanya mga mahal sa buhay at sa mga nagmamahal sa kanya. Dahil kapag nangyari yun, paano pa yung matatawag na pamilya? Bumuntong hininga ito. I wish he would just tell me everything. Ano man yung ginawa niya in the past, I don't think it could be that bad. He's the kindest and the gentlest man I know. I can't believe he could be so evil. Tumutok ang mga mata nito sa kanya. Naaasiwa siya. Don't look at me like that.
Siya lang ang pwede magsabi sa'yo ng buong katotohanan. Nahihirapan din ang kalooban niya habang nakikita niya ang paghihirap sa anyo nito. Ito na lang ang sasabihin ko sa'yo. If only we've gotten him the first time he was lost at sea, he would have been a hell of an agent. But he's been in a bad company, and he embraced that bad company as if it was his own because he thought it was a lesser evil. Because he was hopeless, he became the lesser evil himself. Pero nagbago siya. Agad niyang sabi nang mabasa ang pagkataranta sa mga mata nito. Nagbago siya dahil bumalik ang damdamin sa puso niya at nagkaroon ulit siya ng pag-asa. Hindi kita maintindihan, sabi nito. Inabot niya ang kamay nito. Do you love him? Yes, walang pag-atubiling sagot nito. Nangingislap ang mga mata nito sa luha nagbabantang pumatak mula roon. Yes, I love him so much, Mau. I love him so much and I don't know how to live without him. Then forget the past and fight for him. Make him forget it, or at least set it aside for now. Make him believe it will never come back. Hindi mo ba naiintindihan? Ipaglalaban ko siya. Kahit buhay kong kapalit, Mau. Pero laging ang nakaraan, hindi pinatatahimik ang asawa ko ng kanyang konsensya. Binitiwan itong kamay niya. Kung alam lang ni Rainier na mananatili ako sa tabi niya, kahit ano pang mangyari, kahit harapin niya ang nakaraan, kahit magbayad siya sa mga kasalanan niya, lagi akong mananatili sa tabi niya. Kami ni Dondon, pero siyang sumusuko. Magulhol ito. Hindi niya alam ang gagawin. Wala siyang maisip na pwedeng sabihin para kalmahin ito. Pagkatapos sa sandaling pag-uusap ni Mau at Minelli sa kusina, nagtungo ang huli sa kwarto para mag-impake ng mga gamit nito at ng anak na dadalhin ng mga ito sa pagsama sa kanila. Dumistansya muna siya sa babae. Bumalik siya sa kwartong gamit nila ni Serge para kunin ang maliit na cellphone at subukang kumontak sa headquarters. Hindi siya makakonekta kahit lumabas na siya ng bahay. Mahirap ang signal sa lugar na iyon. Pero hindi nagtagal ay key-search naman niya nakatanggap ng communication relay. Sinabi nitong tatawag na ito sa kanya para makausap niya si Agent Blue Jay. Hindi nga nagtagal ay kausap na niya ang matandang doktor. The Eagle Squad is on standby, sabi ni Blue Jay sa kanya nang marinig ang tinig niya. Anytime tonight, darating kami riyan. Mula riyan ay susunduin tayo ng yate para bumiyahe pabalik sa Maynila. I'll tell Sparrow, sabi niya rito. Doc, how about the brain surgery? Pwede ko bang sabihin kay Sparrow? Do everything you can. Promise anything. To have him come with us. Si Norvin, ang isa sa top 10 sa wanted list na NBI. We have to get him in and protect him. Gawin mong lahat. I don't think he would go in with us using force. That would be bad for psychological makeup. But I suppose you already know that. Napangiti siya. You've been gone too long. I've missed you, sabi niya. Narinig niya ang nagulat nitong tawa. Isang bagay na bihira mangyari dito. But these days, Blue Jay found it easy to laugh. Siguro ay malaking bagay ang pag-aalaga nito sa mga apo, kaya madali na rito maging masaya. Miss you a lot too, kid. I'm doing everything else because yes, I know that. Gusto kong bumalik si Norvin sa sarili niyang kusa. But it's hard. Napakarami niyang issues. Huminga siya ng malalim. That's why I want to tell him about our research. I wanted to share the report to him. Kung hindi man niya maunawaan ang personal niyang pagiging partisipasyon, he might be able to relate and accept it if it's on paper, like a soldier would. Do your psychology then. We'll keep our fingers crossed. Anito, maya-maya ay si Serge naman ang kumausap sa kanya. We'll be leaving here in a few minutes. Kaya mo pa riyan? Yes, sambit niya. Hindi mapigilan ang pananabik na agad niya maramdaman dahil makikita na niya ulit ito sa loob ng ilang oras na lamang. Si Sparrow, tanong nito. Not yet here. He should be there by now. Napatingin siya sa direksyon kung saan alam niya makikita niya si Norvin kung darating ito. Sigurado siyang wala pa ito sa loob ng bahay. Wala pa siya. Namayaning katahimikan pagkatapos. Kinabahan siya. Serge, sabi niya,
Saka niya na-realize na ang totoong pangalan nito ang binanggit niya sa halip ng code name nito. Napapikit siya. She really should go back in. Hindi dapat siya nagkakamali ng ganoon. We'll be back as soon as we can. Anito, hindi pinapansin na kanyang pagkakamali. I'll send a message if he arrives. Okay. Tinapos na nila ang pag-uusap. Itinago niya ang cellphone sa kanyang bulsa. Saka pumihit para pumasok sa bahay at muling i-check kung naroroon na si Norvin. Kung sakali hindi niya napansin, napatigil siya na makita si Norvin. Nakatayo ito sa mismong likuran, curious na nakatingin sa kanya. Norvin, napahawak sa dibdib na bulalas ni Mau pagkakita rito. You scared me. Pasensya ka na, sabi nito, bahagya na pangiti. Minsan, nakakalimutan kong wala ako sa misyon, kaya kumikilos ako gaya ng dati. Madalas yung ireklamo ni Maneli. Pagkatapos niyon ay naging seryoso ito. Anong tungkol sa brain surgery? Tanong nito. Nakakunot ang noo. Nakikinig ka? Pasensya na ulit. Lalapitan sana kita para sabing handa na mag-iina ko. Hindi ko sinasadya. At hindi mo na kayang lumayo dahil alam mong tungkol sa iyong sinasabi ko? Tanong niya. Alanganin itong umiti. Sandali siya nanahimik para limiin kung paano ipaliliwanag dito ang brain surgery sa parang hindi ito mainsulto. There's this predicament, or call it a brain defect, which is associated with how we process our emotions, our conscience, if you will. Psychiatrists studying psychopaths, sandali siya ng dalawang isip kung magpapatuloy sa pagsasalita. Huwag mong subuking gawing madali ito para sa akin. Gamitin mo kung anong salitang gusto mong gamitin. Sabi nito, kaya kong tanggapin. Hindi ka psychopath. Napasimangot siya. Or I mean, the bad kind. Or nalilito na naman siya napailing. No, psychopath means no emotion, no empathy, no conscience. There's something wrong with the person in a way that is not natural. Unfortunately, some psychiatrists would attest that soldiers are being trained to be like psychopaths to help them prepare for war. When you go out there, you kill the enemy, and you can't think this person has a mother, wife, and children at home. You can't, because it's your family grieving against theirs. It's your country against them. It's your religion. It's your principles against these people's religion and principles. You were a soldier. Before you got lost at the sea the first time, you were a trained soldier, and a very good one. I hate using the word psychopath, but yes, you were trained to stem your feelings. Ang problema, you were not born a psychopath, and it got you into trouble, didn't it? May mga bagay ka nagawa na alam mong hindi mo gagawin if you were in your right mind, na hindi na kayang takasan iyong konsensya. Lumunok ito, mababa ka sa mukha ang paghihirap na nararamdaman. She pushed on. May mga program sa Amerika ngayon na aware na sa problemang ito na tumutulong sa mga sundalong veterano ng digmaan na may trauma kapag umuwi. Hindi madali ang pumatay. Ang masakit, inihanda ang mga sundalong ito sa pagpatay pero hindi sa konsekwensya niyon sa kanilang isip pagkatapos ng digmaan. They're not born psychopaths. They are normal human beings who know how to love and to care. Walang ganito para sa Norvin. Nawala ka sa dagat, dalang iyong galit. At sino makakatagpo sa iyo kundi mga pirata? Nawala ka sa sarili. Your life with them pushed your sanity to the breaking point. Your stint in Monte Carlo was the last straw. You went insane. But it did not push you to the kind of insanity where there was no going back. You came back. And since then, you've turned around. Yumuko ito. Nakilala ko si Cassie at nabuhay ako muli. Nabuhay ang mga damdamin ko dahil nagkaroon ako ng pag-asa. Bago siya dumating sa buhay ko, wala akong kwenta. Simpero lang ako hinihintay. Hinihintay ko na lang na mamatay ang masamang damo. Mapait itong sabi. Umibig ka. Pagsang-ayon niya. Love brings hope to people. Tumango ito. Sa kabila ng kalagayan ni Cassie, ipinakita niya sa akin ang dapat kong ginagawa. Cassie has a mental disease that was genetic. Protesta niya. Pero sinubukan niyang labanan iyon hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang sakit,
Nilabanan niya ang kasamaan sa mga sandaling malinaw ang kanyang isip. Minahal niya ako at tinanggap sa kabila ng kasamaan ko. Habang ako, ang naging buhay ko bago kami nagkakilala, niyakap kong pagiging masama. Pumatay ako ng walang damdamin. Truth is, you did crimes to taunt the government. Nagrebelde ka sa institusyong pinaniwalaan mo pagkatapos mo wala ng tiwala sa iba. Binugbog ka ng ama mo. Pinabayaan ka ng ina mo. Nagloko ang asawan mo at hindi madali para sa iyo makipagkaibigan. Nagsundalo ka para magsilbi sa bansa. Pero nakita mong kabulukan sa gobyerno at nagrebelde ka. Pero hindi ka tulad ng isang psychopath na pumapili ng isang walang kalabang-labang biktima para saktan. You did not set fire on houses or rape helpless women or kids or tortured scared people just so you can see them suffer. Hindi ko kayang gawin yun. Marahas itong sabi. Nasa mukha ang labis sa pagkagulat. Tumangutang mo siya. Precisely, you went astray, Norvin. Sumama ka sa mga pirata. Nag-hesitate siya sandali. It was them, right? Sila ang pumatay sa asawa mo noon at sa kinakasama niya. Ilang sandali ito natigilan. Kapag kuwan, ay tumango ito. Oo, galit na galit ako sa ginawa ni Wanda. Pero hindi ko naisip kailanman na totoong patayin siya gaya ng sinabi ko sa gitna ng galit ko nang malaman ko inabandona niya ang anak namin sa isang malayong kamag-anak para sumama sa lalaking iyon. Sa kasamaang palad, naging paborito ako ni Boss Joel. Iniutos niya ang pagpatay sa kanyang mga tauhan sa pag-aakaling katutuwa ko iyon. Alam mo masaklap? Nung malaman kong ginawa nila, sumunod ako sa ginagampanan kong papel. Natuwa ako, naglasing, nag-celebrate. Pinatay kong awang naramdaman ko sa puso ko. Tinalikuran ko ang natitirang pagkatao na meron ako. Tapos, nabilitaan kong namatay sa tipos ang anak ko noong hinahanap ko siya. At mula noon, naging manhid na ako. Galit na lang ang natira sa puso ko. Kinakabahan man dahil sa nakikitang lamig sa anyo nito. Lakas loob na hinawakan niya ang braso nito. Napapitlag ito. Meron kang Minelli at Dondon ngayon. Mahal na mahal ka ni Minelli. Isa siyang napakatatag na babae dahil kaya kaniyang tanggapin ang lahat-lahat sa iyo. Kamukhang kamukha mo si Dondon at isa siyang mabuting bata. Mahiyain at mabait at malaki ang pag-asa magkaroon siya ng buhay na malayong malayo sa buhay na naranasan mo noong bata ka pa. Tumingin ito sa kanya. Sa palagay mo, matutulungan mo pa rin ako? Ang brain surgery na sinasabi mo, hindi pa conclusive ang brain surgery. Naisip namin dahil sa pambubugbog sa iyo ng ama mo nung bata ka pa, you might have sustained head injuries that could have made you empathic. Pero habang nagtatagal, hindi ako naniniwala empathic ka. Lalo-lalo na ngayon. We will have to perform a series of tests though. Paliwanag niya. Pakiramdam niya. Malapit na niya ito makumbinse. Pero hindi ko ipipilit ang brain surgery if it will not help you. Can a brain surgery make me forget? Hindi makapaniwala na patitig siya dito. Hindi mo pwedeng kalimutan ang pamilya mo. Hindi nila dapat maranasan ang hirap na maaaring ibigay sa kanila ng anino na nakaraan ko. Labis na silang nahihirapan, nagsasakripisyo. Norvin, saway niya rito. Sunod-sunod na umiling ito. Pagkatapos, ay hinawakan nito ang ulo nito. Ang mga alaala, yung mga hindi ko makalimutan. Kapag naaalala ko ang mga krimeng ginawa ko, pakiramdam ko ay may ibang tao sa loob ko na pwedeng basta na lang lumabas at manakit ng iba. Sasaktan na mag-ina ko. Natatakot ako. Ang taong yun ay hindi totoo. Binuo lang iyon ang imahinasyon mo noong panahong pakiramdam mo ay wala ka ng pag-asa. Hindi ka masama tulad ng iba, Norvin. Hindi ka tulad nila na walang damdamin. May temang budhe at pinipili ang mga taong mahina at walang labang bilang biktima. Walang katupusan ng gutom nilang gumawa ng kasamaan at hindi sila marunong magmahal. Bumuntong hininga siya. Yun ang mga taong nagkalat sa lipunan at isa-isang sinusugpo ng Eagle Squad. Alam mo yun, ang mga taong tulad natin ay may damdamin dahil nagagalit tayo sa ginagawa ng mga ganoong klase ng tao. Nagagalit tayo sa mga taong nang-aapi, pumapatay at sumisira ng buhay ng ibang tao. You did murder a few bago ako kumampi sa Eagle Squad.
Ang lasanggong nanakit sapo ni Mang Celso na nakatagpo sa iyo sa dagat. Hindi ma-justify niyon ang iba pang mga kasalanan ko. Pero paano mo ipaliliwanag na hanggang ngayon ay buhay ka pa, na nakilala mo si Cassie at nagbago niyang pananaw mo, na naging parte ka ng Eagle Squad na binubuo ng mga taong may matitibay na prinsipyo at handang ibuwis ang buhay para sa mga pangkaraniwang taong hindi alam kung paano ipagtatanggol ang mga sarili nila. Nasa kabila na nawala ka na naman sa dagat ay nabuhay ka. Nakilala mo si Minelli at nagkaroon kayo ng anak. My God, Norvin, if you want to find reasons that there's someone out there who's still rooting for you, look at all those blessings and tell me they don't mean anything at all. Hindi ba sila sapat na dahilan para ipagpatuloy mo iyong buhay at ipaglaban mo ang tama? Marahan itong umiti. Agent Dove, sa idealismo, mas peligroso ka pa kaysa sa isang highly trained operative ng Eagle Squad. Natawa siya sa kabila ng pag-iinit ng kanyang muka. Ang tigas kasi ng ulo mo. I know you called Eagle because you were already thinking of all these things. And I know you asked for me because I can answer your questions. Kailangan mo lang ng tulak. On the other hand, really, as your psychiatrist, trabaho ka rin kumbinsihin kang sumama. Kailangan ka pa rin namin obserbahan for formality and for peace of mind. Pahayag niya. Isa pa, alam mo bang kasama ka sa top 10 most wanted sa buong Pilipinas na parang isa kang terorista? Napailing siya. Hindi alam ng mga taga-NBI na yan kung ilang terorista ang nahuli ng gobyerno dahil sa mga tips mo sa 3 taong pagiging agent mo ng Black Bureau. Kailangan mong sumama sa amin para mabigyan ka namin ng legal na proteksyon at para masimulan na rin trabahuhin ni Chief sa wakas sa paghingi ng presidential pardon para sa'yo. Napakurap ito sa narinig. Presidential pardon? Sa palagay mo ba, pababayaan ka ng Eagle Squad? Your family. So are Minelli and Dondon. Kung pababayaan ka ng Bureau, anong mukhang ihaharap namin sa isa't isa? Come back. Pakiusap niya. Kailangan ng pamilya mong suporta maibibigay namin para malampasan ninyo ang lahat ng problema ninyo sa ngayon. At naghihintay kaming lahat para maibigay sa iyong suportang iyon. Ilang sandaling katahimikan na nagdaan bago ito tumango. Nakahinga siya ng maluwag. Halos hindi na siya makapaghintay sa pagdating ni Serge para sabihin sa mga ito ang good news. Hinila na niya si Norvin papasok sa bahay para sabihin sa asawa nito na sasama na ito sa headquarters. Laking pasasalamat ni Mao nang sa wakas ay makabalik si Serge kasama sina Agent Blue Jay at Agent Chica D sa maliit na kubo na nakakubli sa likod ng kakahuyan sa maliit na islang iyon. Sinabi ng mga ito sa kanya na naroroon ang Eagle Squad sa Eagle's Nest sa Isla del Sol Bueno. Ang Black Eagle ay ang itim, state-of-the-art yacht ng kanilang chief na ginamit ng Eagle Squad bilang transportasyon sa dagat sa mga misyon ng grupo. Ang Eagle's Nest naman ay ang pugad ng mga Eagle Squad agents sa Isla del Sol Bueno na nasa pagitan ng Mindoro at Palawan at pag-aari ng mga bilin. Makakarating ang yate sa destinasyon sa gabing iyon. Agad na inilabas ni Agent Blue Jay ang medical bag nito pagdating nila para kunin ng chip na naka-embed sa anit ni Norvin sa loob ng halos 6 na taon. Ang chip ay nagtataglay ng technology at mapa ng isang Japanese treasure na nakatago sa isang lumang minahan kung saan makukuha ang isang klase ng alloy na magagamit sa technology na dinadevelop ni Agent Einstein, isa sa in-house agents ng Eagle Squad. Ngunit wala nang palang dapat gawin sa Agent Blue Jay. Inilabas ni Norvin ang chip na nakabalot sa tissue paper at inilagay iyon sa kamay na nagulat na doktor. Alam kong hindi na ito kailangan. Jack, na nakahanap na kayo ng ibang asset na kukuha ng laman nito para sa inyo, sabi ni Norvin. Pero noong panahong tinanggal ko ito, gusto ko ring tanggalin ang anumang may kinalaman sa inyo sa buhay ko. Akala ko, matatahimik na ako nagtatago habang buhay. Pero hindi ko kaya makita na hihirapan din ang pamilya ko. Itinago ni Agent Chica din chip sa kit nito pagkatapos iyong iabot dito ng doktor. Actually, kailangan pa rin namin ng chip na ito. Mas reliable pa rin ang kinunan mo nito kaysa doon sa isa naming asset. Einstein could still get something from it. Ninisihan nito si Norvin. You look terrible, Norvin.
Mas bagay sa iyo naka-black na get-up, magulo ang buhok at magaspang ang mukha. Hindi ka na mukhang pirata. Asiwa silang nagkatinginan. Pero ba't hindi lang lahat na nauna sa serbisyo pa si Norvin at hindi pa nag-aasawa si Agent Chika D. Madalas na magkasama mga ito sa field at ang loyalty ni Agent Chika D sa kanilang pinuno ay dahilan na madalas sa bangayan ng dalawa. Chika decided it was to pass the time. Pero alam ni Mao na tinetest talaga ni Agent Chika D ang dating pirata at kriminal kaya pinoprovoke nito lagi si Norvin. Siguro nga, pero matagal din ang pahinga ko sa squad. Saka, hindi ako makikilala ng anak ko kung poporma pa ako. Mas bagay sa'yo yung mahabang buhok na nakatali. Mas mukha ka misteryoso. Sayang, pinagupit ni Mrs. Paano? Sirang social life mo? Ganti ni Norvin. Mrs. ko na lang ngayon ang social life ko. Natatawang sabi ni Agent Chika D. Naging pirata ka? Gulat na sambit ni Minelli na nakatayo sa pinto papasok sa sala. Halos sabay-sabay na napalingon dito ang lahat. Somebody should really tell her something. It was long overdue. Ngayong sasama ng mga ito sa Eagle Squad headquarters, tsak na mas masyasyak ito sa mga maririnig nito roon. Humarap si Norvin sa asawa. Nasa mukhang pag-aalala. Oo, magaling siyang swimmer, singit ni Chika D. That, o may nakatago kang hasang na parang syokoy pare, sabi nito, sabay lingon kay Norvin. Seryosong tumingin si Norvin rito. Itinaas ang kamay. Anyong hahampasan si Chika D. Agad namang umatras ang huli. Alam niya nagbibiruan lamang ang mga ito. At nakalimutan ko nga palang sabihin, naging sundalo rin tong asawa mo, Minelli. Sinanasanay sa combat training. In fact, pwede siyang itapat sa mismong chief namin, si Agent Cardinal, no former Marines din. Pero knives ang specialty nitong asawa mo. Wala magtatangkang humarap dito kung may hawak itong kutsilyo. Ginawa yun ni Rocco, ani Norvin. Naunahan lang niya ako, ani Chika D. At tumalon ka sa dagat at nawala si kalawang pagkakataon. May sasyokoy ka nga yata Kumunot ang noo ni Norvin. Madada ka ngayon pare. Tumawa si Chika D. Practice. Madaldal ang panganay ko. Pareho sila napangiti ni Serge. Napaubo naman si Blue Jay. Okay, family man. Sabad na matanda. Tama na yan. Kailangan na natin kumilos para maghanda sa pagdating ng Eagle Squad. Bumaling ito kay Norvin. Nakasagap na intelligence sina Peckard Crow sa headquarters na mainit na sa iyo ang military. May nagtip sa NBI na may nakakita ng description mo sa Cebu. Kailangan na nating umalis dito. Namutla si Minelli. Sinundo niya si Daddy sa Cebu para madalaw niya kami rito. At inihatid. Hindi ko alam na it's going to be alright. May mga agents na kami nakabantay sa daddy mo. Handa siyang itago sakaling madamay siya sa gulong ito. At parating ng iba pang agents para kunin tayo. Sabi niya sa babae. Nilapitan niya ito. Halika, kung ano pa man ang gagawin mo, tutulungan na kita. Nasa mukha pa rin ang takot at tumalima ito. Pumihit ito at pumasok sa kwarto. Sumunod siya, pero bago siya makapasok sa pinto, ay pinigilan siya ni Norvin sa braso. Nagtatanong ang mga matang tumingin siya dito. Ako na lang ang tutulong sa kanya. Halatang kinakabahan ito. Kailangan niyang malaman ng totoo. Are you sure? Gusto mo bang samahan kita? Baka makatulong ako. Ngumiti ito. May mga bagay na naging malinaw sa akin pagkatapos sa pag-uusap natin kaninang umaga. Sapat na naitulong mo, Dove. Oras na para harapin ko ang sarili kong mga multo. Sandali siya natigilan. Pagkatapos ay ngumiti dito. Tumayo siya at binigyang daan ito. Kaya mo yan pare. Seryoso sabi ni Chika D. Sabay tapik sa balikat ni Norvin. Tumango si Norvin. Saka maingat na pumasok sa kwarto at isinara ang pinto. Nagkatinginan silang apat na naiwan sa sala. Aaliwin ko lang si Dondon sa room niya. Titignan ko kung handa na siya. Sabi niya sa mga ito. Hindi niya sinasadyang mapatingin kay Serge. Nakatitig ito sa kanya. May nagdang emosyon sa mga mata nito na parang hindi nito iyon napigilan. In that split second, parang nagkaunawaan sila kahit mga mata lang nila ang pag-uusap. Naramdaman lamang naman niya nag-init ang mga pisngi niya kaya agad siyang tumalikod bago yun mapansin ng iba. She really would be very glad when this assignment was over.
Siguro, inip na inip ka na, sabi ni Mau kay Dondon na makita muli nitong ginulo ang blocks na 3 beses na nitong binuo habang nagkukwentuhan sila tungkol sa mga paborito nitong cartoons. Gusto mong lumabas tayo sandali? Natawa siya nang tumingin ito sa kanya at makitang kislap sa mga mata nito. Tumayo siya at inilahad dito ang kamay niya. Halika, magpaalam tayo sa mga bossing. Mabilis itong tumayo at inabot ang kamay niya. Lumabas na sila ng kwarto. Nakaupo si Blue Jay sa sofa katabi sa Chika D. Nahawak ang relo sa bisig nito. Ang totoo, hindi yun basta relo, kundi communication device na gamit ng mga agents ng Eagle Squad. Mahina ang kinig ng mga ito habang nag-uusap. Pero alam niya yung pinag-uusapan ng mga itong chip na ibinalik ni Norvin kanina. Hindi sinasadyang hinanap ng mga mata niya si Serge. Nasilip niya ito sa kusina. Sinusort ang mga weapons sa dala ng mga ito sa misyong iyon. Sa labas lang kami ng bahay. Naiinip na si Dondon sa loob. Sabi niya kay Chika D nang mapansin siya nito. Tumango ito. Huwag kayong lalayo. Shouting distance lang. We might move anytime. Tumango siya. Oo. Lumabas sila ni Dondon ng bahay at agad itong tumakbo sa sandbox na nasa isang sulok. Pinanood niya ito at nang makita agad na natutok ang konsentrasyon nito sa isang hindi pa tapos buuing sandcastle ay minabuti niyang hayaan na lamang ito. Tumayo siya roon at inilibot ang tingin sa paligid. The place looked like a typical barrio setting. Madaling imaginein na kung liliko sa kanto ng trail palabas sa dagat ay makikita ang bahay ng pinakamalapit na kapitbahay. Kung wala ang gulong pinagdaraanin ni Norvin ngayon, napakadali sana para sa pamilya nito ang mabuhay ng normal. Which is what is going to happen if I'm going to have a say about this. Determinado niya naisip. Norvin and his family should enjoy the privileges a Eagle Squad agent with the family should have. Naisip niya mag-asawa na hanggang na mga sandaling iyon ay nasa loob pa rin ng kwarto. They had been there so long, pero wala siya narinig na sigawan o kaya itapunan ng gamit. It was a good sign. Hindi pa niya matagal nakilala si Minelli, pero may pakiramdam siyang gagawin itong lahat para maunawaan ang asawa. Nakarating ang mga ito sa puntong iyon dahil na sa katatagan na pagkatao ng babae. She was sure that if Minelli had been made of lesser stuff, noon pa lang ay nabuwag ng pamilya ng mga ito. Narinig niya bumukas ang front door kaya napalingon siya roon. Nakita niya lumabas si Serge. Lumapit ito sa kanya, kaswalan tayo at nakatingin din sa unahan. I've missed you, anito sa mahinang tinig. Nag-init na naman ang mukha niya. Naninitang tinignan niya ito. Kung may lalabas sa pinto at makikita siya, agad na mahuhula ang walang kinalaman sa trabaho ang pinag-uusapan nila. I know, sabi nito at gumuhit ang ngiti sa mga labi nito. The Eagle Squad is just about 3 hours away. Pabalik na tayo sa Maynila. I imagine the briefing tonight. Then we can go home after that. Tumingin ito sa malayo. Yours or mine? Tanong nito sa mas mahinang tinig. Napapikit siya sa kiliting hatid ng tinig nito sa kanyang katawan. It really should stop. It was playing havoc with her sanity, which should be intact until their assignment was finished. Oh God, kailan ba matatapos ang assignment na ito? Bago siya makapagsalita, muling bumukas ang front door at umahangos na lumabas si Chika D. Get the child. We must move. May military helicopter na nagland sa kabilang island na may sakay ng mga sundalo. They're after Norvin. Sandali siya natulala. Nang kumilos siya, buhat na ni Serge Dondon. Pagpasok nila sa bahay ay umiiyak si Minelli. Tinatawag ang anak nito. Nang makita nito si Dondon ay agad na kinuha nito ang bata. Puno ng kalituhan ang anyo ni Norvin habang nakatayo ito sa likuran ng asawa. Norvin, untag ni Agent Blue Jay dito. Napalingon si Minelli sa asawa na agad itong sinugod ng yakap at maring hinalikan sa mga labi. Hindi ka susuko sa kanila. Kahit anong mangyari, sasama tayo sa mga kaibigan mo, naintindihan mo? Hindi ako papayag na mawala ka sa amin ni Dondon. Napangiti siya nang para mahimasmasan si Norvin. Bumalik ang kulay sa mukha nito. Niyakap ito ang asawa, saka madamdam hinalikan ang mga labi nito. Pagkatapos ay tahimik nitong tinanggap ang baril na inabot ni Serge dito. Papadilim na nang umalis si Mau sa kubong tinirhan ng pamilya ni Norvin. Sa loob ng ilang taon, sa kakahuyan sila dumaan.
They would attempt to cross the island to the other side, where Eagle Squad agents would meet them. Mas mahirap dumaan sa gubat kaysa sa dalampasigan. Pero kung ang huli ang kanilang susubukan, mas expose sila sa mga military na naghahanap kay Norvin. Muli, nakasuksok ang 9mm niya sa kanyang shoulder holster at suot niya sa kanyang mga mata ang night vision goggles dahil sa pasikat na kadiliman. Buhat ni Norvin ang anak nito at katabi nito si Minelli sa gitna. Nasa unahan sina Chika D at Blue Jay at sila Manan si Serge ang nasa hulihan. Napapagitnaan nila ang pamilya ni Norvin. Tahimik sila naglakad. Manaka-naka ay tinitignan niya si Dondon. Hindi niya ma-imagine kung anong inisip nito ng mga sandaling iyon. Mabuti na lang at naisip ni Chika D na magdala rin ng goggles para sa bata. Nang sa gayon ay hindi ito masyadong matakot sa dilim. Biglang tumigil si Chika D sa paglalakad at sumenyas ito sa kanila na tumigil din at yumuko. Agad man silang sumunod. Alam niyang may narinig na kakaiba si Chika D. Lalo lumakas ang kabog ng kanyang dibdib na hindi tumigil sa pagkabog mula nang linisan nila ang kubo. Please God, don't make me use my gun on someone tonight. Dasal niya habang kinukuha niya ang baril sa lalagayan niyon. Nakatingin si Chika D sa hawak nitong device kung saan makikita ng coordinates sa eksaktong kinalalagyan nila ngayon at nakita niyang ganoon din ang ginagawa ni Serge sa kanyang tabi. Sinilip niya ang gadget nito. Napahingal siya na makitang isa pang maliit na ilaw sa isa pang coordinate papalapit sa kinalalagyan niya. Noon niya na-realize na walang narinig si Hawk kaya sila nito pinatigil. Sa halip, ay nakita nito sa gadget na malapit na sila sa kinaroroonan ng mga agents na sasalubong sa kanila mula sa kabilang direksyon. Malapit na sa kanilang iba pang agents ng Eagle Squad. Mamaya ay tumayo si Chika D sa unahan at sumanyas habang nakaharap sa iba pang direksyon. Mula sa likod ng puno ay lumitaw ang isang agent na naka-black suit. Napasubsob si Dondon sa ama nito at umiyak na mahina. Marahil ay nagulat ito at natakot. Agad niya hinawakan ang likod ng bata. No, Dondon, kakampi sila. Huwag kang matakot, sabi niya rito. Maya-maya pa ay lumabas na rin iba pang agents. Patakbong lumapit sa kanilang pinuno ng kanilang grupo, si Agent Cardinal. Mao could not believe it was over. Nakatanaw siya sa baybayin ng Maynila Bay kung saan dadaong sa sarili niyong dock ang Eagle Squad. Naghihintay na roon ang sasakyan ng Eagle Squad para ihatid sila sa headquarters. Tagumpay ang kanilang misyon. Kasama nila ang buong pamilya ni Norvin. At sa wakas ay pwede na niya pamunuan ang psychological briefing na matagal na naghihintay at kailangan ni Agent Sparrow. Nahuli niya itong makita sa cabin ng yate kung saan ito nakatalaga kasama ng pamilya nito. Nakita niya sa mukha nitong kapayapaan at matinding relief. Nakahinga siya ng maluwag na makitang hindi nito pinagsisisihan ang pagsama nito sa kanila. Hey! Marahan siya binunggo ni Maisel sa balikat ng tabihan siya nito sa sarili ng deck. Tough assignment, ha? Napatigil siya dito. Hindi na siya nagtataka na kasama ito sa mga agents na sumundo sa kanila sa isla. Relieved din siya noong una dahil sa wakas mayroon na siyang makakausap. Pero pagkakita sa mukha nito, nag-atubili siya kung paano magsisimula. Matagal na niyang kakilala at kaibigan nito, kaya alam niya hindi pwede pakikipagkwentuhan lamang ang dahilan ng paglapit ito sa kanya. Aha, kaswal niyang sagot at ibinalik niya ang tingin niya sa baybayin. So what happened? Tanong nito. About what? Did he make a move? Who did? Si Serge Gaga? Did he? Nag-init ang kanyang mukha. That was a giveaway that Maisel would quickly recognize. What? Huwag mong sabihin hindi pa rin. The man has the hots for you for years. I can't believe he could be so torpe. Napatitig siya dito. No way. You are blushing. Anak ng... He made a move, didn't he? Anong ibig mo sabihin he has the hots? Paanas niya ang tanong dito. Umikot ang mga mata nito. Ha? Trust you not to see it with your own four eyes. Ikaw lang naman ang pinakamanhead na girl na nakilala ko. On the other hand, utak ang aphrodisiac mo. So, no wonder. Maisel, nakangisi pa rin lumingon nito nang marinig nila ang papalapit ng mga tinig. Lumabas ng deck ang nagtatalong sina Lucas at Pedro.
Kung ano man ang pinagtatalunan ng mga ito, mukhang napaka-importante niyon para biglang tumigil ang mga ito na makita sila. Ngumiti sila ni Maisel sa mga ito. Ngumiti rin ang mga ito, saka agad na lumiko patungo sa kabilang parte ng deck para ituloy kung ano mang pinagtatalunan ng mga ito. Whatever that was, malamang na tungkol kay Norvin. Sumama sila para makita lang si Norvin. Hindi na siya masama, sabi niya. Don't sweat on it, Mau. They know. They led a life of thievery before Eagle found them, remember? They came here to help in whichever way they could. Kung makakahanap sila ng pagkakataon, tumango na lang siya. Maya-maya ay may papalapit na mga tinig na naman sila naririnig. Ipinagpasalamat niya iyon dahil maaantala niyon ang muling pagtatanong ni Maisel tungkol kay Serge. Pero sina Serge at Chica di pala iyon. Agad na nagtama mga mata nila ni Serge. Your place or mine? Naginit ang mukha niya sa alaalang iyon. Tarantang napatingin siya sa dagat. Malapit na tayo, sabi niya bago pa may masabi si Maisel. Yeah, right. Natatawa nitong sambit. So, where to tonight? Napakurap siya. Rain check? May date kayo? Tudyo nito. Kinurot niya ang babae dahil batid niyang lalo pang namulang kanyang mukha sa sinabi nito. Mau and Serge headed not to his place or hers, kundi sa hotel na pinakamalapit sa Eagle Squad headquarters. Pagkatapos ng unang session ng psychological debriefing ni Norvin at pagkatapos maplansya ang lahat na may kinalaman sa pamumuhay ng pamilya nito sa mga darating na buwan, habang nilalakad pa ni Naroko at ex-chief Ahena ang presidential pardon ni Norvin, nagtagpo sila ni Serge sa briefing room kung saan kailangan nilang dumaan sa huling debriefing mula sa kanilang pinuno. Hindi niya alam kung paano siya nakalampas sa halos isang oras sa sesyon habang naroroon si Serge at aware na aware siya sa presensya nito. Pagkatapos ng debriefing, sabay sila lumabas at pinuntahan si Carmen para ibalik dito ang mga gear na ginamit nila sa misyon. Sabay rin sila naglakad patungo sa elevator na magdadala sa kanila sa underground parking kung saan napakarada ang kanilang mga sasakyan. Pagdating doon, na makita nilang walang ibang tao sa paligid, ay sumakay siya sa kotse ni Serge. Pagkasara ng pinto, ay agad sila nagyakap. Pagkatapos, ay nagsalo sa isang mapusok at maalad na halik. Kaunti na lang, sweetheart. Sandali na lang. I have to drive. Humingi na sabi nito na maghiwalay ang kanilang mga labi. Umayos siya ng upo at inayos ang salamin sa kanyang mga mata at hinayain itong mag-drive kung saan man ito gusto magtungo sila, which turned out to be that hotel 3 blocks away from the Eagle Squad building. Nang makarating sila sa loob ng kanilang kwarto, agad na natalo pa ang mga damit nila at sa ibabaw na malaking kama, sinamba siya nito sa pinakamapusok, pinakamatamis at pinakamaalab na pagniniig na ni sa imahinasyon ay hindi niya naisip. His lovemaking almost made her cry, considering it was her first time, ni hindi niya naramdaman ng sakit sa gitna ng kalwalhatiang kanyang naranasan. Nang matapos iyon, matagal na nang nakayakap lang siya nito, habang kapwa nila hinihintay ang pagbagal ng tibok ng kanilang mga puso. Umayos ito ng higa sa kanyang tabi pagkatapos, hinalikan siya nito sa mga labi. Matagal, masuyo, nakangiting tinitigan niya ito. I love you, sabi nito. Natulala siya. I do. Anito, nanalo pa siyang kinabig palapit dito. This is serious. I told you, hindi ako nagpapadistract sa trabaho. Unless ganito ka seryoso. Then you became aware of me. Hindi ko na kontrol ang sarili ko. I guess, I've always known that if I start something with you, it would be this explosive. Natakot ako. At aaminin ko, kinakabahan pa rin ako hanggang ngayon, but nothing will stop me now. Not even work? Tanong niya sa kabila ng bikig sa kanyang lalamunan. Tumawa ito. Nothing stopped the other agents from falling in love. What made you think ours will be different? Napalunok siya habang nararamdaman ang intensidad na kanyang damdamin. Marahan itong hinawing buhok niyang dumikit sa kanyang noo at pisngi. Why are you crying? It was so beautiful. It is. Hindi ang lovemaking, natatawang sabi niya. But it was, and I still couldn't believe it would be like that. I've never, namula siya at tumisi ito. About time, tumatawang kinurot niya ito sa tagiliran. Kapag kuwan ay sumeryoso siya. I was talking about how you said it, about loving me. Yumuko ito at muli siyang hinalikan.
Pagkatapos ay mahigpit siya nitong niyakap at muli pinutunayan nitong damdamin nito sa kanya. 1 year later, it was a beautiful wedding day. Pero hindi yun kasal ni Mau at Serge dahil ikinasal na sila 3 buwan pagkatapos silang ma-recover ang pamilya ni Norvin. Ang araw na iyon, ang formal na kasal ni Norvin at Minelli. It took 9 months for him to get his pardon from the president. Naging successful ang psychological debriefing nito at ang psychiatric treatments at tests nito ay pinagdaanan nito ng walang aberya. Gaya ni Rocco, sumailalim si Norvin sa plastic surgery para burahin ang mga peklat na pwede magpakilanlan dito bilang si Norvin Badillo. Ngayon ay dala na nito ang bagong pangalang Rainier Aksalan. Pagkatapos ng kasalan na ginanap sa isang maliit na simbahan malapit sa bagong resort na binili ni Rainier sa Camotes Island at dinaluhan ng mga agents ng Eagle Squad, nagsalo-salo ang lahat sa isang selebrasyon sa dating cabin na mag-asawa na ngayon ay isa ng 2-story house na mas pinalawak ang bakuran. Minelli had a garden and Don Don had his own playground with a bigger sandbox. Mayroon na rin ito mga kalaro na anak ng mga bagong kakilala na mga magulang nito sa isla. Tuwang-tuwa mga bata nang dumating ang mga naging kalaro nito noong nasilalim pa ito at ang mga magulang nito sa kustodiya ng Eagle, ang mga anak ng mga agents ng squad. Tumakbo ang mga ito sa beach at doon naglaro habang nagkukwentuhan at nagsasaya mga matatanda. Katabi ni Mau si Minelli na lumapit si Serge sa kanya. Pagkatapos mabisto sa Eagle Squad ang tungkol sa relasyon nila ni Serge, matagal bago humupa ang panunudyo ng mga ito sa kanila. Mukhang siya na lang palang hindi nakakahalata kay Serge noon at nang malaman ng mga ito ang balak nilang pagpapakasal mula sa original elites hanggang sa pinakamababang empleyado ng squad ay kumilos para tulungan sila sa paghahanda. It was a family effort, a big acquired family. Pagkatapos ng kanilang kasal, halos ipagtulakan sila ng mga ito sa helicopter na magdadala sa kanila sa isa sa mga isla ng Camotes sa Poro kung saan sila nag-honeymoon. It had been a year of bliss for Mau. Mula ng gabing nagtapat ito ng pag-ibig sa kanya at hanggang ngayon, lubos ng kaligayahan niya. Habang nakikita niya ang kaligayahan at kapayapaan ni Norvin at Minelli at ang kasiyahan sa mukha ni Don Don, pakiramdam niya ay wala na siyang mahihiling pa. Pero may sorpresa pa palang darating sa kanya. Kaninang umaga ay nakumpirma niya iyon. Pumihit siya paharap sa asawa at inilapit ang mukha rito. "Hey, I have to tell you something," bulong niya rito. Kumunot ang noo nito. "What?" "Halika," sabi niya rito. Sandali sila nagpaalam kina Minelli. Hinawakan niya ang kamay ng asawa at hinila papasok sa bahay, patungo sa dating kwartong tinilugan nila noong naroroon sila para sa kanilang misyon. Isinara niya ang pinto. Natawa siya sa ekspresyon ng mukha nito nang pumihit siya paharap dito. "No, you dummy. Hindi yun ang nasa isip ko." "But later," sambit niya, natutukso sa mainit na titig nito. "I have something to tell you." Ibinulong niya iyon dito. Namilog ang mga mata nito. "Are you sure?" Dinukot niya ang ebidensya mula sa kanyang bulsa at ipinakita iyon dito. Nang makita iyon, sumigaw ito. Pagkatapos ay binuhat siya at inikot-ikot. Pero hindi pa rin ito magkamayo sa kasiyahan. Binuksan pa nito ang pinto at sumigaw sa pagkagulat ng mga tao sa sala. "I'm going to be a father!" Agad silang sinugod ng yakap at pagbati ng kanilang mga kaibigan. Ang ingay pa rin ni Serge. Tawa ito ng tawa hanggang may mag-abot dito ng tubig para kumalma ito. Hindi nagtagal ay iniwan silang muli ng mga ito para mapag-isa sa kwarto. Serge was still too hyper para lumabas. Nang isara ni Mau ang pinto, agad siyang niyakap ng asawa at siniil ng mga alab na halik. Umiiyak ito nang bitawan siya nito. "I'm so happy." Naiiyak na rin siya. "I am too. I love you," sabi niya. "I love you so much." Kinabig siya nito at ikinulong sa mapagmahal nitong yakap. Salamat mga ka-felisidad. Sana nagustuhan ninyong aming kwentong pag-ibig. Kaya naman, abangan ang susunod na kwento. Ingat at God bless!